Sa ibang balita, inihayag ng National Food Authority na kontaminado ngunit hindi peke ang sinasabing synthetic rice na nakapasok umano sa bansa. Sinabi ito na ahensya sa investigasyon ng Senado sa umanay pagkalat ng peking bigas sa merkado. Ang detalye sa ulat ni Jade Miguel. Hindi peke ngunit kontaminado ang synthetic rice na naipasok sa Davao del Sur kamakailan ayon sa resulta ng testing ng National Food Authority o NFA. Ayon kay Presidential Assistant on Food Security, Agricultural Modernization Secretary Francis Pangilinan, hindi pa raw nila masabi na peke ang naturang bigas hanggat hindi pa natatapos ang kanilang isinasagawang testing dito. So we cannot categorically and conclusively say this is fake rice, but what we can categorically state is that there are contaminants and therefore we felt it best na isa publiko na po na para magkaroon ng vigilance ang ating mga kababayan sa usapin po na ito. But whether or not it is fake, we are still waiting for the test results, ma'am. Sa 60 complaints na natanggap ukol sa sinasabing peking bigas, isa lang anya ang nagpositibo sa contaminants. Base sa nilang testing, nag-react ang 25 grams na sample ng umano'y synthetic rice sa acetone at ethanol, ngunit hindi raw ito masasabi kaagad na fake rice dahil may starch ang naturang bigas. Sa inisyal na ulat ng CIDG na nag-iimbestiga rin sa naturang issue, napag-alaman nila na galing sa local rice mill ang sinasabing peking bigas na dinala sa NFA galing Davao. Nadiskubre rin na ang bigas na nakuha ng retailer ay galing sa supplier sa Davao del Sur at Davao del Norte, ngunit di pa natutukoy kung anong partikular na grupo ang mismong nagdadala nito. Binigyang diin naman ni Senador Cynthia Villar na kailangan matrace ng otoridad, partikular ang NFA, kung sino ang dapat panagutin sa paglabas ng naturang bigas para i-implementa ang implementing rules and regulations ng food safety law na ginawang epektibo 3 buwan na ang nakalilipas. Siguro bigyan nyo na to ng panahon itong ating food safety law kasi siguro kaya tayo nagka-problema ng ganito kasi gusto na rin i-remind sa atin that we should implement our food safety law. Reminder to NFA na dapat may traceability to kasi parang ngayon sinasabi na hindi natin matrace. Walang gustong mag-cooperate. Pwede ba yon na walang mag-cooperate, hindi natin matitrace ang sources? Ayon naman kay Pangilinan, bagamat kontaminado ang bigas at pinapeke, nakababahala pa rin anya ito at siniguro na magiging mas mapagmasid ang ahensya laban sa pagpasok ng mapanganib na uri ng bigas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.